So, mga ka-vloggers, dumating na yung parcel. Expansion bulb to, 2 piraso. Pinadala to ng isang ka-vlogger natin, subscriber natin, na si Sir Antonio, na taga Las Piñas, mga ka-vloggers. Ito yung parcel niya. Dumating na. Pinabox nga daw niya. Okay. So siguro bukas ko na i-calibrate siya kasi pinapakalibrate ni Sir Antonio ng Las Piñas City. At iba-vlog natin yan. Lalagyan ko pa ng markings yan. So bukas vlog natin yan. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga po nung panimula natin, meron tayong isang ka-vlogger, isang subscriber natin na talagang masugid, talagang mapursigi, na gusto niya talaga na mapadala sa akin ang kanyang expansion bulb para ipakalibrate. So ito nga po, gaya ng sinabi ko, andito na po yung kanilang parcel. Hindi ko pa binubuksan, mga ka-vloggers. Galing sa Las Piñas kay Sir Antonio ng Las Piñas City. So paano ba ako natuklasan ni Sir Antonio? Paano nangyari na na-contact niya ako? Di ba, pasensya na po pala sa napakarami nagtatanong ng location ko sa YouTube, no? So binibigay ko naman yung location ko po talaga, mga ka-vloggers, lalo na po sa mga ka-vlogger natin dyan na talagang nakikita ko na kumbaga masugid, mapursige, na talagang gustong makita ko ang kanilang expansion bulb, at minsan gusto rin nila ako talagang makita, mga ka-vloggers, no? Marami rin yan, mga personal na gusto ako makita. So ganito, mga ka-vloggers, bago natin i-calibrate tong expansion bulb ni Sir Antonio, basahin ko muna yung kanyang mga message, no? Kung paano niya napadala sa akin itong kanyang expansion bulb, mga ka-vloggers. Alam ko, napakarami talaga ninyo na gustong ipadala dito ang mga expansion bulb ninyo, pero pasensya na po dahil hindi lahat kasi naharap ko. At talagang gaya ng lagi ko sinasabi, tinitingnan ko lahat ng mga message ninyo, at sa madaling salita, yung talagang alam kong namumroblema na sa kanilang sasakyan, nagagastusan na, at gusto nila one time na lang ang gawaan. At unang-unang pa dyan yung talagang mapursige. Gaya nga nitong si Sir Antonio ng Las Piñas. Ang dami niyang message, mga ka-vloggers, eh. Sandali, basahin ko, ha. Tingnan niyo po dito sa kabila. So ito, mga ka-vloggers, nag-comment siya dito sa ating vlog na pakibasa niyo po dyan, ha. Dinayo pa ako ng taga Dingalan, Aurora. Shout out pala do sa nagpunta rito ng taga Dingalan, Aurora. Basta na po kayo, sir. Ito sabi ni Sir Antonio ng Las Piñas, ha. Sir Ferdy, mukhang dadayuhin kita ren Q. Need ko lang ng location nyo po, sir. Yun yung una. Marami pa yun. Yung iba hindi ko na isinama, no? So ito, pangalawang comment niya sa isang vlog ko na naman, dito sa evaporator cleaning ng Dual AC Mitsubishi Adventure. Sir Ferdy, ito po,
Sabi ni Sir Antonio, location po ninyo. Salamat po. More power. Gaya nga na sinabi ko, pinili ko na lang itong message ni Sir dahil napakarami talaga, no? So, nag-comment ako gaya ng lagi kong ginagawa dito sa YouTube. Ayan po, Olonga po, sabi ko. So, meron na namang karugtong ang comment ni Sir dito. May follow-up. Sir, dito po ako sa Las Piñas City. Avanza 2010. So, Avanza 2010 po unit ko. Gusto ko po magpapalit ng compressor. Need ko po ba lahat palitan? Sunod-sunod yan eh. Na-open ko naman na yung message yan. Yung mga condenser, expansion valve daw, parang lahat. Tinatanong niya kung papalitan daw ba yon. So, nag-reply po ako, mga ka-vloggers. Ayan po. Sir Antonio, ayan no. Bakit po papalitan compressor nyo? Mahina na kompresyon. So, kadalasan ganun. Siyempre, para palitan mo yung compressor, blow by na. Diba? Ibasa nyo po ha. Kung hindi naman nag-stock up, kahit hindi naman palitan ang mga sinabi po ninyo. Kasi, kung nag-stock up po yung compressor, mga ka-vloggers, maraming rebaba na lalabas galing doon sa compressor. Maraming bakal-bakal, mga buo-buong metal o mga aluminum na kadalasan, kung nag-stock up na mayroong panlamang refrigerant, babara po sila doon sa condenser. So kaya kadalasan ang mga technician gusto nila na magpalit ng condenser, lalo pag ganyan nag-stock up o nagkaroon na ng mga rebaba. Kahit hindi nag-stock up, pero pagkatanggal parang kulay gray na kumikinang yung oil na tutulo. Mas maganda talaga na palitan nyo yung condenser dahil minsan ang lilit lang kasi ng butas ng condenser, lalo na itong mga laminated, magbabara lang po mga ka-vloggers. So hindi naman minsan matanggal na yung barang yon. Pag pinlasing, kahit pabalik na flashing, dadaan lang po yung inilagay ninyong likido, yung liquid, kung gasolina, kung ano man yan, doon sa open. Pero madalas yung sarado na butas, nasiksikan ng mga rebaba, minsan hindi na naalis, kaya naga-high pressure. So kung talagang nag-stock up, maganda talaga magpalit kayo ng condenser. Pero kung hindi naman stock up, gusto nyo lang magpalit dahil tingin nyo yun ang problema, malinis pa halos yung linya, para sa akin yung desiccant o yung nandoon sa loob ng condenser, yung sa receiver dryer, yun ang palitan lang, yung pinaka desiccant po doon. So eto mga ka-vloggers, tuloy ko yung binabasa ko, no? Yung reply ko po kay Sir Antonio. Kung hindi naman nag-stock up, kahit hindi naman palitan ng mga sinabi po ninyo, yung pinaka-desiccant lang o receiver dryer. Kung hindi yung built-in sa condenser, yung receiver dryer, yung nakahiwalay, no? Ang evaporator, pinapalitan lang kung may butas na. Kung may butas, or kung sira-sira na po yung pins, yung halos hindi na makakadaan yung hangin, o kaya yung talagang may butas na, leak ang problema naman ninyo nun. Ang expansion valve hindi din pinapalitan basta-basta. Gaya nga nasabi ko lagi, lagi ko sinasabi sa inyo yun, kadalasan mas maganda pa po yung mga expansion valve na original kesa doon sa ikakabit sa inyong replacement, dahil galing sa kasa yung sa inyo, mas maganda yun kesa lalagyan kayo ng mumurahin lang na expansion valve. Kaya hindi ko talaga lagi sinasabi na magpalit kayo ng expansion valve, lalo kung maganda naman dati ang lamig, wala kayong problema sa ganyan, gusto nyo lang magpalit ng compressor o depende mga ka-vloggers. Minsan nagpapalit ng ganyan kung hindi na nagpapareho ang lamig. Iba ang lamig sa harapan, iba ang lamig sa likod. Minsan malamig yung harap, yung likod wala, o yung likod malamig, minsan yung harap wala. Yun talagang dahil wala kayong pang-calibrate, talagang kailangan magpalit. Pero sa akin kasi nahuhuli ko kung alin lang yung sira, yun lang ang papalitan mga ka-vloggers, no? So eto, nag-reply si Sir Antonio dito sa message ko sa kanya. Ibasa po ulit.
Nung binaba po yung condenser para linisin, condenser ha, ewan ko kung condenser talaga to, baka naman evaporator to sir ha, pero ito, sige tuloy natin. Nung binaba po yung condenser para linisin, pinalitan yung filter, condenser nga. Tapos nun, ayun na, may umusok. May umusok daw. So, nung ibinalik siguro, kinargahan, may umusok daw, ha? Tapos, hirap na yung compressor pag nag-engage po. So, meron daw umusok sa, hindi niya malaman kung saan banda. Hirap na daw yung compressor pag nag-engage na. So, bumili po ako ng bagong compressor. Yun, compressor na si sir. Actually, sir, inutang ko sa Shopee. Shopee Pay Later. Okay, mahalaga, nakakuha po kayo ng bago, no? Okay. Saka, ibang parts. Yung kinuha din ni sir. Kayanin pa kaya makapunta ako dyan sa inyo, sir? Ayun, tinatanong niya kung makakapunta si sir dito ng Las Piñas, ha? Hindi kaya mag-stock up yung pulley ng compressor? Salamat po sa fast reply, sir. Iba kasi yung vlog nyo. Ayun, sabi ni sir. So, sa madali salita, nakabili niya sa compressor. So, maaaring nakakabit pa yung luma. Gusto niya tayo ang magkakabit sana ng mga pyesa-pyesa niya. So, kadalasan kasi mga ka-vloggers, gaya nga nung nakikita naman ninyo siguro, madalas sinasabi ko na lang sa inyo kung kaya ninyo ipagawa dyan sa inyo, sa malapit sa inyo, dyan nyo na lang po ipagawa at tinuturo ko na lang kung anong gagawin at kung ano ang pwedeng diferensya, baka makatulong ako. Pero kung mapapagawa ninyo para hindi na kayo bumibiyahe pa ng napakalayo, dyan nyo na lang po ipapagawa sa mga gumagawa, mga technician dyan. Siguro naman marami rin mga magagaling na technician sa tabi-tabi dyan sa inyo, no? Kaya lang talaga may mga napupunta rito na malalayo dahil talagang porsigido sila na gusto akong makita at gusto nila ako yung humawak ng sasakyan nila, no? So, ngayon mga ka-vloggers, eto, meron pang isa na namang comment si sir dito naman sa water sprinkler na sa condenser. Salute po sa iyo, Sir Ferdy. God bless. Oh. Ito pa. Sir Ferdy, need ko pa ipakalibrate sa inyo yung expansion valve ko. Yun, meron na expansion valve si Sir at gusto niyang ipakalibrate, no? So, para po sure. Yun. Kumbaga, inutang nga daw ni Sir sa Shopee, mga parts, pati compressor, at gusto niya ipakalibrate sa akin yung kanyang expansion valve na ito na nga po, no? Please po, Sir Ferdy, exact location nyo po para mapadala ko na sa JNT. Papadala doon ni Sir. Kaya pala ito ay JNT, ha? Katulad si Sir Philip ng Batangas. Uy, nainggit po si Sir dito kay Sir Philip ng Batangas na nagpadala rito ng expansion valve, yung kinalibrate ko nung nakaraan. Kaya lang sira. So, hanggang ngayon nga na alam ko nandito pa yung valve niya. Ito, nandito pa rin. Expansion valve ni Sir Philip. Nandito pa rin. Sir Philip, oh, ito pa rin ang valve mo. Hindi ko pa pala naitapon. Ayan. Sabi niya kasi sa akin, ako na lang daw magtapon. Tinanong ko siya kung sinong magtatapos sa amin. So, andito pa pala, Sir Philip. Nilagyan niya ng marking to. Ayan, no? JP. Andiyan pa pala. So, mga ka-vloggers, nainggit si Sir Antonio ng Las Piñas kay Sir Philip ng Batangas. Ha? So, kaya niya pinadala to at kinuha niya talaga yung location ko. So, ayan, no? Para mapadala ko sa inyo, katulad si Sir Philip ng Batangas, napadala niya yung expansion valve niya sa inyo. Tama po, dito pa nga Sana po, please, Sir Ferdy. Daming please. Kayo ba naman Hindi niya pagbibigyan si Sir Antonio. Napakarami na ng please Salamat po ng marami. More power po. God bless.
Yun. Ito, meron pa isa eh. Oh, talagang marami mga ka-vloggers. Kaya talagang mapursige si Sir, oh. Ha? Sir Ferdy, good PM po. Ang ganda lang ito. Ito mga niya sa discharge hose naman, naninira ng compressor. Doon naman siya nag-comment. Halos lahat pinanood ni Sir, eh, no? At nagko-comment siya at para mapansin ko talaga yung mga message niya. Ito, Sir Ferdy, good PM po. Ang ganda ng machine nyo para sa calibration ng expansion valve. Very convincing po. Salamat po. Gusto ko rin po magpa-calibrate gaya ni Sir Philip ng Batangas. Ayun, inulit niya ulit. Sana po ma-reply niyo po exact address niyo po para sa JNT delivery. Ayun. Tapos, dito po ako sa Las Piñas City with love. Las Piñas City with love. Ayun, yung talaga tawag sa Las Piñas eh. Las Piñas City with love. Usay po ng mga vlog nyo. Puro dagdag kaalaman sa lahat. Salamat po. Ayun. Nag-reply ako rito. Salamat po. PM nyo na lang po ako sa page me sa Facebook. Ayun. Yun ang huling-huli. At nag-reply na nga si Sir. Nag-comment na siya. Nag-message siya. Doon sa Ferdy's Vlog. Yung page ko po sa Facebook. Madali naman po makita yon at doon nyo ako i-message at masasagot ko po talaga yon. Personal message mga ka-vloggers. Sige. So ngayon, sa madali salita, galing. Simulan na natin to. Bubuksan ko na tong parcel ni Sir Antonio ng Las Piñas City. Ayun. Almansa. Ayun. Sige. Las Piñas. Halika. Walang pala mga ka-vloggers. So. Sir, panoorin ninyo. Ito na. Ito na ang moment of truth. Bubuksan ko na. Expansion valve ni Sir Antonio. Yun, silyado mga ka-vloggers. Ang ganda. Balot na balot. Ayun, oh. Nasa loob. So, sirain na rin natin itong balot nito. Ay, talagang hindi masisira, Galing. Sigurista talaga si Sir. Anong nangyari pala dito, mga ka-vloggers? May message si Sir do sa sa Facebook na hindi na daw niya nalagyan, Hindi na daw niya nalagyan ng markings sa sobrang excitement niya. Masyado siyang na-excite na nag-reply ako sa kanya, no? So, kakamadali pumunta siya agad sa JNT. Huli na nung nakita niya, sabi ko, lagyan po ninyo ng markings, So, kukuha ko muna ng pang marking ko, siguro ice pick. Hindi ko pa nabubuksan na yan, nandali lang. So, ito. Ayun naman pati ice pick ko, Stainless. Gamit ni Idol FPJ. Sa Panday. Hindi. Kutsi. Ano rin Screama. Ito ice pick. So, ito. Simulan na natin buksan mga ka-vloggers. Balot na balot sa loob, Maganda. Sealed na sealed. Ayun. Ang ganda. Ang balot. Ito yung isa. At ito pa yung isa. So, wala na.
Ayun. Ito yung expansion valve niyang isa. So, lagyan natin ng marking, sir, ha? LP. Ayan, ha? Side na lang dito. Ayan, tingnan ninyo, ha? LP. Las Piñas. So, itong isa, yung lighter type. Denso. So, bubuksan natin. Live na live. Sir Antonio, pag dumating to sa'yo, tignan mo yung marking mo, ha? Ito. 1348. Lalagyan ko ng marking. Siguro dito na lang, sir, para madali sulatan to, ha? Dali. LP, kabilaan, ha, lalagyan ko yan. LP. Dito rin, ha? Ayan. LP. Ayan, nakikita naman siguro ninyo. Meron pa sa kabila. At ito, meron din. Ha? Ang gagawin kong calibration to, kasi ang mga Avanza, alam nyo naman na medyo hindi kasi laki ng mga compressor yung ng mga Innova, o lalong hindi kamukha yan ng mga Denso na mga 15C o mga Sanden. Medyo maliit yan pero malakas ang compression niyan, no? At ang mga evaporator nila maliliit lang, no? Hindi kasi laki ng nakakabit sa mga high ace, Innova, ganyan. Lalo na ang mga dual aircon na yan, halimbawa high ace, siyempre alam niyo naman yun, lalaki ng evaporator, mas maliit itong nandito sa mga Avanza, lalo na doon sa likod, no? So, ang pinaka minimum kasi na reading calibration na ginagawa ko, alam niyo naman yon, 18. So makikita ninyo doon sa gauge 18. Ayaw ko yung mga 15 o 16 kasi minsan nag-yellow ang evaporator doon. So panoorin po ninyo mga ka-vloggers, at i-calibrate na natin to. Sir Philip, shout out na lang Sir Philip ng Batangas. Sir Antonio ng Las Piñas, ito. Kaya na sinabi ko kay Sir Philip, andito pa yung sa kanya. May tatak din niya, no? JP. Wala, andito lang yung sira kasi ito, eh. Kaya na-junk na lang dyan yan. So, samahan nyo ako sa pagka-calibrate na expansion valve ni Sir. Ako na naman ang gagawa lahat. Ako na yung video, ako pa yung magka-calibrate, ako mag-iipit ng yelo. Ako lahat, mga ka-vloggers. Para sa inyo to. Dahil gusto ko mapanood ninyo kung paano ko kinakalibrate ang expansion valve. Una-una kasi, sandali, ha? Pagka kasi nakalibrate, panatag ka na. Alam mong hindi sira yung ikakabit doon sa sasakyan mo. Kesa binili mo ang ganitong bago, hindi mo alam kung gumagana o sira. So, pag nakalibrate yan, lalagyan ko ng masking tape yan, kung ano reading yan, at panatag si Sir, makakatulog siya ng mahimbing na pag kinabit yun, 100% gumagana. Sa nga pala, bago tayo magpunta doon sa machine, lagyan muna natin ng adapter to, siyempre mga ka-vloggers. Lalagyan ko ng adapter tong kanyang mga expansion valve, ha? So, sandali. Yung dalawang expansion valve ni Sir, ha? Inuulit ko, kaya ko pinapakita sa inyo dahil ito talaga yung kanyang mga valve. May tatak yan, ha? LP. So, kukuha muna ako dito ng mga adapter, mga ka-vloggers, ha?
bago ang lahat, abang itinakabit ko pala to, paandarin ko na itong ating machine. So ito mga ka-vloggers, paandarin na natin itong ating machine ha. Ayan. Wala pa siyang hangin ha. Dito ang reading mamaya. So, meron din drain yan. Kaya muna natin sa tumakas mga ka-vloggers. So, ito na po Sir Antonio, ha? Ito na ang iyong mga expansion valve, nalagyan ko na ng adapter, ha? Ito, ano naman ninyo, kabilaan yung LP, ha? Dito sa lighter type, at itong isa na meron din. Adapter na rin siya, no? Magka-calibrate na tayo, sir. Excited na kayo? Lalo kayo ma-excite dito. So, ito. Punahin na natin to. Ha? Itong kanyang expansion valve na mayroong capillary tube. So, meron na akong yellow. Sandali. Asan yung yellow? Ito. Kailangan ko ng yellow dito, mga ka-vloggers, ha? Yan yung naman yun. Okay, maliwanag kasi. Against the light tayo, mga ka-vloggers, ha? So, simulan natin ulit. Itong expansion valve ni Sir Antonio ng Las Piñas. Ha? Sana good to. 18. Malalaman natin kung okay itong expansion valve mong binili. Yun, kailangan kasi wala naglilit mga ka-vloggers, ha. So ito, tingnan po ninyo to, ha. Close up ko na lang mamaya yan. Sige. Sa ngayon, nasa taas siya, ha? Ayan na, didikit ko na sa yellow. Dali, baba natin konti itong camera. Yun. Pasensya na kayo, ako lang ulit, ha? Yun na, mataas siya, ha? Kailangan nandito ang mga 18, ha? Kailangan gumalaw to. Takbo. Ayun, gumalaw mga ka-vloggers, ha. Kaya lang ang baba, oh. 16. Lagyan natin konting liwanag. Ayan. Natin nyo makikita, eh. Ayun, matatasin ko, ha, pero gumagana to. Tuloy yung hangin. So, ulitin natin. Ano rating kanila? 16.
Titest ko to mga ka-vloggers ha. Gagawin natin 18. Ayan ang bulb niya sir ha. LP. Oh. Yun. Adjust natin ha. Ito yung LP ha. Ang gusto ko 18 ha. Lalo sa likod. Ayun. Tingnan po ninyo mga ka-vloggers ha. Ipo-focus ko na lang yan ha. 18. Kanina 16 lang diba? Ulitin natin ha. Lamig pa yung daliri ko eh. Kinakalibrate ko to ngayon 12:35 ha. Ngayon po ay August 20, 2025. Okay. Sir, ito na, Sir Antonio ng Las Piñas. Sakto. Sakto, sir. Ganda na to. Good na. Yung expansion valve nyo na to. Ha? 18. So, gusto ko na. Kakalibrate naman natin, sir. Yung para sa harapan o yung lighter type. Ayan ha, okay na to. Ito naman po yung sa harapan ninyo no? Yung lighter type expansion bulb. So nilagyan ko lang ng adapter mga ka-vloggers ha. Wala pa pala. So simulan natin ulit. Dati, ito yung Kaiser. Merong LP, ha? Kabilaan yan. Adjustment naman yan dito ha? Ito ang palalamigin ko. Wala. Didinig ko rito. Tingnan natin yung reading. Pagmas na ninyo mga ka-vloggers ha.
nasa 22. Ang taas ha, 22. Sa gabi, wala na akong maano. Angat ko rin. Yun lang talaga oh. Yun. 20. Mababa pa sa bangko. Kasi dapat sana okay na kasi oh, mababa na rito oh. Ha? Wala pa tayong ina-adjust dyan. Pero maganda naman siya. Ang tinukuha ko na lang dito yung pagbaba nyo ng todong ganun ha, dahil yun ang pagkasobrang lamig mga ka-vloggers, yun ang magiging reading eh ha. Okay, okay. So, ito po yung isa, ha? Good na itong lighter type, ha? Good na. So, mga ka-vloggers, kahit papano, makakatulog na lang mahimbing si sir nito, ha? Kasi nakalibrate ko itong kanyang mga expansion valve. At, at least alam niya na gumagana, hindi katulad yung ewan ko kung napanood niyo yung kay Sir Philip ng Batangas, sira talaga expansion valve niya. To good tong dalawang valve ni Sir, ha? Yan, at ayan pa yung marking, ha? LP Las Piñas, ha? So good na to at isasend na lang ulit sa kanya to, pabalik sa Las Piñas, sir. So sana mga ka-vloggers, nag-enjoy po kayo dito sa vlog natin na to, pagka-calibrate na expansion valve, ha? Talagang pagka talagang gusto ninyo kung makita ko yung expansion valve ninyo, mahimas, mahawakan, at kung gusto ninyo kung makita, PM, personal message sa Perdis Vlog po sa Facebook. Doon sinasagot ko po talaga yung mga sana maintindihan po ninyo mga ka-vloggers. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Babalik na lang to kay Sir. Tanggalin ko lang yung mga adapter. Sir Antonio ng Las Piñas. Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Sana nag-enjoy po kayo. Mahalaga kasi talaga na nakikita kung gumagana ang expansion valve. Wag lang siyang babagsak sa mga 16, 15 o lalo yung mga 10 pa. Magyayelo po yan, mawawala yung lamig. Magpo-frozen, magpipris yung evaporator at hindi maganda ang lamig. Hindi mag-automatic. Yung mga ganyan, mula sa 18, 20, 22, wag lang mga 25, masyado naman mataas yun, hindi na maganda lamig doon. So okay po ako doon mga ka-vloggers. Approve